Isang lihim na matagal nang nasa harapan natin, ngunit hindi natin agad napansin. Sa Kabanata 78, ang mismong kabanata kung saan inihayag na si Loki ang lalaban, ay nakatago ang isang mas malalim na kahulugan kaysa sa ating inaakala. Sa unang tingin, maaaring magmukha itong isang karaniwang kabanata, ngunit kung susuriin mong mabuti, may isang matalinong pahiwatig na nakapaloob sa numerong 78. Bukod dito, may isa pa akong teorya, ang posibilidad na si Anubis ang magiging kalahok sa round 13. Alam kong maaaring nagtataka ka kung paano ito mangyayari, ngunit huwag kang mag-alala, ipapaliwanag ko kung paano siya maaaring mapunta sa round na to. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Mangamoto nagbabalik. Record of Ragnarok. Mga maliliit ngunit makahulugang detalye na maaaring hindi napansin ng karamihan sa Kabanata 78. Para sa mga hindi nakapansin, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kawili-wiling detalye tungkol sa Kabanata 78. Ang mismong kabanata kung saan inihayag na si Loki ang lalaban ay may direktang koneksyon sa kanya, isang pahiwatig na hindi agad napansin ng karamihan. Sa unang tingin, maaaring tila isang pangkaraniwang kabanata lamang ito, ngunit kung susuriin nating mabuti, makikita natin ang matalinong simbolismo sa likod ng numerong 78. Magsimula tayo sa number 9. Sa mitolohiyang Norse, ang numerong ito ay may malalim na kaugnayan sa Nine Realms, ang 9 na mundo na bumubuo sa kaharian ng Asgard at ng buong universo nito. Malinaw na ito ay may koneksyon kay Loki, na isang Diyos ng panlilinlang sa mitolohiyang Norse. Hindi ba't kamangha-mangha na ang kabanatang ito ay may direktang ugnayan sa kanyang pinagmulan? Ngayon naman, pag-usapan natin ang numerong 8. Kung titingnan itong paalang, nagiging simbolo ito ng walang hangganan infinity. Isang perpektong representasyon ito ng kakayahan ni Loki, ang kanyang walang katapusang kakayahang magbago ng anyo, pati na rin ang kanyang mapaglarong personalidad at mga walang hanggang panlilinlang. Ngunit higit pa rito, may isa pang masakit na simbolismo ang numerong ito. Kung babalikan natin ang kwento ni Loki sa Ragnarok, makikita natin ang kanyang walang katapusang pagmamahal kay Brunhilde. Isang pagmamahal na hindi niya kayang talikuran, anuman ang mangyari. Patunay nito ang mismong kahilingan ni Brunhilde na lumaban siya sa round 11 ng Ragnarok. Bagamat sinabi ni Loki na matagal na niyang napagpasyahan ang pagsalang sa round 11, ang totoo, sinunod lang niya ang nais ng babaeng pinakamamahal niya. Gagawin niya ang lahat para kay Brunhilde, isang patunay kung gaano niya kamahal ang Valkyrie. At kung may pagdududa ka pa, hayaan mong dalhin kita sa silid ni Loki mismo. Sa eksenang iyon, nagpakawala siya ng napakalakas na aura na halos nagwasak sa buong silid, subalit kapansin-pansin na may isang bagay siyang hindi nagawang sirain. Isang manika na kamukha ni Brunhilde. Sa kabila ng kanyang galit at puot, hindi niya magawang sirain ang bagay na iyon, isang malinaw na ebidensya kung gaano kalalim ang pagmamahal niya sa kanya. At malamang, sa kabila ng lahat, kahit anong mangyari, susundin pa rin niya ang bawat hiling ni Brunhilde. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang masakit na katotohanan, hindi niya kailanman matatanggap ang pagmamahal na nais niyang makuha mula kay Brunhilde. At iyan ang pinakanakakadurog sa lahat. Dahil nabanggit na rin natin ang tungkol sa mga Valkyrie, may isa pang kawili-wiling detalye na nais kong ibahagi sa inyo. Alam niyo ba na matagal-tagal na rin mula noong huling pagkakataon na ipinakilala agad ang isang Valkyrie bago pa man lumaban ang mandirigma ng sangkatauhan sa arena? Kung nagtataka ka kung kailan ito huling nangyari, huwag kang mag-alala dahil hinanap ko ang sagot para sa inyo. Ang huling mandirigma ng sangkatauhan na ipinakilala kasama ang kanyang Valkyrie bago pa man sumabak sa laban ay sina Nikola Tesla at ang kanyang Valkyrie na si Gandalf. Oo, tama ang narinig nyo. Sila ang huling pares na ipinakilala sa atin bilang magkasama bago pa sila lumaban sa arena. Ngunit sa kasamaang palad, parehong trahedya ang kanilang kinahantungan, pareho silang namatay sa laban. At kung nagtataka kayo kung gaano na ito katagal, ang sagot ay mahigit 3 taon na ang nakalipas. Ang Kabanata 66, kung saan unang lumabas sina Nikola Tesla at Gandalf, ay inilabas pa noong Hulyo taong 2021. Parang kailan lang, ngunit mahigit 3 taon na pala ang lumipas simula noong huling beses na ipinakita agad ng mga may akda ang isang mandirigma ng sangkatauhan at ang kanyang Valkyrie bago pa sila lumaban sa arena. Sa ganitong paraan, makikita natin kung paano muling bumabalik ang ganitong estilo ng pagsasalaysay, isang bagay na maaaring may malalim ding kahulugan sa kasalukuyang takbo ng kwento. Idamay na rin natin ang tunay na plano ni Brunhilde, ang tiyaking makuha ang tagumpay sa round 11 upang mapuwersang lumaban si Odin sa round 12.
Matalino at mapanuri si Brunhilde, kaya hindi lamang basta panalo ang habol niya kundi ang maingat na pagmamaniobra ng mga laban upang magkaroon ng mas malaking tsansa ang sangkatauhan. Kung maisakatuparan niya ang planong ito, tiyak na magiging masalimuot ang magiging epekto nito, lalo na para kay Anubis. Matapos maagaw sa kanya ang round 10 ni Susano, isang bagay na tiyak na hindi niya inaasahan, ay muli na namang inagaw ng isa pang kakampi, si Loki, ang round 11. Hindi lamang ito isang dagok sa kanyang plano kundi tila unti-unting nawawala sa kanya ang pagkakataong ipakita ang kanyang kakayahan sa isang mas mahalagang laban. Kung sakaling manalo ang mga tao sa round 11, mapipilitin talaga si Odin na lumaban sa round 12 dahil hindi niya hahayaang mauwi sa pagkatalo ang mga Diyos. Ngunit ang tunay na trahedya rito ay ang magiging kapalaran ni Anubis, dahil sa sunod-sunod na pagbabago sa mga laban, mapipilitin siyang bumagsak sa round 13. Para sa isang god tulad niya, na handang ipaglaban ang kanyang posisyon, ito ay isang hindi makatarungang pangyayari. Ngunit wala siyang magagawa, hindi niya maaaring questionin o labanan si Odin, dahil kung gagawin niya iyon, siguradong kamatayan ang kanyang kahihinatnan. Sa huli, ang kaganapang ito ay isang malungkot na trahedya para kay Anubis. Mula sa pagiging isang masayahing god na may chance sanang lumaban sa round 11, ngayon ay tila itutulak siya sa pinakahuling round, isang kapalarang tiyak na hindi niya ginasto. Isang masayahing Diyos ang unti-unting nawawala ng dahilan upang ngumiti, habang tinatanggap niya ang mapait na katotohanan ng kanyang tadhana. Bago tayo magtapos, nais ko lang kayong i-update na kasalukuyan ko ng kinukulayan ang Kabanata 42 ng Jack the Ripper Case Files. Gusto ko na ring ipaalam sa inyo na sa kabanatang ito, magsisimula na ang paglusob ng Ultimate Alliance sa misteryosong isla. Mauunang makarating doon si Alaric, isa sa mga leader ng 5 major organizations. Samantalang ang iba pang kasapi ng alyansa ay kasalukuyan pa lamang naglalakbay patungo sa isla. Tiyak na magiging isang napakaganda at kapanabik na kabanata ito na hindi ninyo dapat palampasin. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina sa bawat pahina, sinadyan, pusis ng kasaysayan, sa kanyang tangan, mga moto, ikaw ang gabay, sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ang taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Mga moto, nag-aapoy sa diwa, naglalatala ng kwento ng bawat isa. Sa Ragnarok, siya'y dagdapang sa laysay, sa laban ng mortal at Diyos ang huling pagkilay. Sa bawat pahina, siya'y nandyan, puses ng kasaysayan, sa kanyang tangan, mga moto.